Mahalaga ang sport sa paghubog ng disiplina, kumpiyansa at karakter ng individual. Kaya pinapaunlad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang larangan ng palakasan. Hindi lang ito nanatiling sa pangako, mula sa paglunsad ng mga programa para palakasin ang grassroots sports, pagpapahalaga sa mga pambansang atleta, hanggang sa pagpapatayo ng world-class sports facilities at gawing pangunahing destinasyon sa sports tourism ang Pilipinas. Marami ng pagbabagong naganap sa Philippine sports ecosystem sa nagdaang taon. Magbubuhos tayo ng todo suporta sa mga palaro at mga atleta sa buong bansa. Bubuo tayo ng bagong pambansang programa para sa sports development. Pinangunahan ng Philippine Sports Commission ang malawakang rehabilitasyon ng sports facilities. Inayos at pinaganda ang PhilSports Complex sa Pasig at ang Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Binuksan sa publiko ang Elite Track Ovals. Nagtayo rin ng modernong multi-story dormitories para matiyak na ligtas at komportable ang tinutuluyan ng pambansang kupunan. Naitatag ang Bataan High School for Sports sa ilalim ng Republic Act 12239. Hinuhubog naman ng National Academy of Sports ang Elite Student Athlete Scholars sa New Clark City Aquatic Center at Athletic Stadium. Pirmado na rin ang kasunduan sa pagpapatayo ng Premier Sports Tourism Hub na John Hay Sports Center, ang 5,000 square meter multi-sports facility na magsisilbing high-altitude training hub sa Baguio. Government is here. We are working to make sure that you have all that you need para maging maganda naman, maging matagumpay ang inyong maging competition kahit saan man kayo pumunta. Hindi lamang para sa mga atleta ang mga magaganda at modernong sports facilities dahil layo nitong makahikayat din ng mga turista. Noong nakaraang taon, inilabas ang Administrative Order No. 38 na nagtatatag ng National Sports Tourism Interagency Committee para gawing sentro ng sports tourism ang bansa. Matagumpay na idinaos ang makasaysayang Philippine Women's Open na kauna-unahang WTA 125 tennis tournament sa bansa. Ngayong Hulyo, formal na pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Alex Ayala sa Malacanang sa pamamagitan ng Presidential Citation bilang pagkilala sa kanyang makasaysayang pag-abot sa ika-4 na round ng Wimbledon. Ito ang pinakamalayong narating ng isang Pinoy sa Grand Slam. The way you play and the way you comport yourself makes us proud because you show the greatest, best qualities of Filipinos. The other thing that I have to mention is that you never fail to remind everyone that you are a Filipina. You never fail to do that. Tagumpay ito nating lahat. Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. Din ang 11th Asia Oceania Sambo Championship sa Ninoy Aquino Stadium. Nagdala ito ng world-class athletes at dayuhang delegado na nagpasigla sa hotel industry, tourism at mga lokal na negosyo. Naghayag din ng interes ang bansa na maging host ng prestihiyosong 2033 World Class Games. Mas naging agresibo ang bansa sa pagdiskubre ng mga bagong atleta sa pamamagitan ng palarong pambansa at batang Pinoy. Gaya ng swimmer na si Albert Jose Amaro II na ngayon ay opisyal ng bahagi ng National Team Training Pool. Para lalo pang mapaghusay ang ganitong mga talento, dinala na sa mga rehiyon ng elite training programs at pinalawak ang cash incentives para sa grassroots champions at kanilang coaches ngayong taon.
Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Mula nang maitalaga sa PSC bilang chairperson si John Patrick Gregorio, pinagtuunan niya ng pansin ang kapakanan ng mga atletang Pilipino at tinutukan ang pagpapatayo at pagsasaayos ng mga infrastruktura na magpapalago sa larangan ng palakasan. Ang role po ng Philippine Sports Commission napakasimple. Magtatag ng sports facilities para sa kabataan, magtatag po ng sports facilities para sa Olympic Dream. Tinutukan naman ng House Committee on Youth and Sports Development na pinamumunuan ni Representative Faustino Michael Carlos D. III kasama si Vice Chair Richard Gomez ang House Bill 7484 na nag-aatas na ilipat sa lokal na pamahalaan ang pamamahala ng mga lumang pasilidad gaya ng Quezon City Velodrome para direkta itong mapondohan, may paayos at magamit ng mga manlalaro. Sinundan ito ng pag-aproba sa House Bill 7799 na formal na magtataas ng statutory benefits, commercial discounts at medical allowances ng mga pambansang kupunan at coaches. Ipinasa rin ng House Bill 3093 na nag-oobliga sa National Sports Associations na magpakita ng malinaw na roadmap bago makuha ang kanilang pondo mula sa pamahalaan. Naglabas din ng komite ng serye ng mga resolusyon tulad ng Committee Report No. 172 at 243 na magbibigay parangal at mag-aaproba sa karagdagang cash incentives para sa mga atletang nanalo sa mga pandaigdigang kompetisyon. Tiniyak ng komite na mas hihigpitan ang safety parameters sa out-of-school sports camps habang sinisigurong maayos na nakalatag ang budget para sa proteksyon at kapakanan ng buong sports industry. Mula sa pagpapaganda ng mga pasilidad, pagpapalakas ng sports tourism, agresibong pagdiskubre at pagsasanay ng mga pambansang atleta, hanggang sa matatag na suporta ng Administrasyong Marcos Jr., mas naging matibay at nagkakaisa ang Philippine sports ecosystem. Ang mga Pilipinong atletang nagbibigay karangalan at sumasabak sa mga laban ng buong tapang at may puso. Gaya ni na Alex Ayala, Carlos at Eldrew Yulo, Heidelin Diaz, EJ Obiena, Ira Villegas, Nesty Petesio, Yumir Marshal, Maggie Ochoa, Ani Ramirez at iba pang mga atletang umukit ng kasaysayan at patuloy na nagtataas ng dangal ng lahing Pilipino, ay patunay na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa buong mundo. Sa bagong Pilipinas, patuloy na umaabante, namamayagpag at nagbibigay inspirasyon ang nasyon sa mundo ng palakasan. Naj Miravalles para sa SONA 2026.